Ngayon lang kita uli nakita na ganyang kasaya. Grabe, nakakahawa. Pero super happy ako talaga para sa'yo. Alam mo, iba talaga yung happiness na nararamdaman ko ngayon. Last time na ganito ako kasaya, buhay pa si... Anong ginagawa mo rito? Ivy, huwag kang mag-alala. Hindi naman ako nagpunta rito para gumawa ng gulo. Nagpunta lang ako dito para makipag-ayos sa'yo. Alang-alang kay Rachel. At sa anak ko. Siguro, panahon na para tigilan na natin kung ano mang away ang namamagitan sa atin. Hindi ko naman inaasahan na bumalik pa yung dating pagkakaibigan nating dalawa. Sana lang nakikiusap ako sa'yo. Matapos na sana itong gulo natin. Alang-alang na lang sa mag-asawa. Ivy, sana wag na natin silang idamay. Naaawa kasi ako sa anak ko eh. Alam mo, Ivy, handa akong tapakan ng pride ko. Handa akong kalimutan ang galit ko sa'yo. Makita ko lang na maayos ang pagsasama ng mag-asawa. Kasi nakikita ko yun eh. Nararamdaman ko na masaya sila. Ivy, mahal na mahal ko ang anak ko. Nakikiusap ako sa'yo. Sana wag mong ihiwalay ang pamangkin mo sa kanya. Nakikiusap ako. Bakit ko naman gagawin ang gusto mong mangyari? Ginagamit mo lang naman ang pagmamahal ng anak mo para sa pansarili mong kapakanan. Gusto mo, nasa poder mo si Rachel para tuloy-tuloy ang paghihiganti mo sa akin, sa pamilya ko. Inumpisahan mo na nga sa pagtangka mong patayin ng apo ko di ba? Pero hindi ka nagtagumpay. Huwag mo ang gawing tanga. Hindi mo mabibilog ang ulo. Oo. Aaminin ko sa'yo. Nung una, galit na galit ako kay Rachel dahil alam ko kadugo mo siya. Pero lahat yun nagbago. Nung nakita ko yung ugali niya. Nakita ko kung gaano kabait si Rachel at napamahal na rin siya sa akin. Ivy, nakikiusap ako sa'yo. Sana tigilan na natin ito. Alang-alang na lang sa mga bata. Inuulit ko sa'yo. Sana, pakiusap lang. Huwag mo nang bawiin ang pamangkin mo sa amin.